Mainit po kasi itong balita na ito dahil na-interview po namin si Attorney Vic at kung hindi ako yung nagkakamali ay tama po ba, i-check ko yung interview namin kay Attorney Vic Rodriguez, tama ba nasa 400,000 plus na views. Na kay Banat Bay po yan, wag niyo pong kakalimutan. Meron din po sa akin pero yung na kay Banat Bay ay nasa kalahating milyon na po yung views nun. 510,000 and still counting yung interview namin kay Attorney Vic. Kaya naman po, ito po ay talagang nag-iinit po sila. Ha? Naku, marami po tayong nabalitaan kay Attorney Vic at pati po si Attorney Vic pipigilan. Okay? So, ganyan po ang Kesa sagutin nila yung mga paratang may umuugong, hindi na po natin alam kung kani-kaninong sino-sino ang kalaban, pero nagsimula ito, sila talagang nag-init noong mga doon sa mga taong nagpunta sa Davao. At syempre, yung mga personalidad doon. No? Hindi lang po mga vloggers, hindi lang po yung mga talagang Duterte supporters, pati yung mga nandoon, talagang pipigilan. Kaya nga marami tayong kwento at nakausap namin si Attorney Vic, ang napag-usapan namin, huwag tayong matatakot. Diretso lang tayo. Yun po ang napagkasunduhan kahit anong mangyari. Kung merong mang isa sa atin ang pipigilan, dire-diretso tayo. Kailangan bantayan natin ang likod ng bawat isa. Pag may pinigilang isa, kailangan lalong mangitlog ito. Anong ibig sabihin nun? Pag may pinigilang isa, pag merong isang pinusasan, merong niyari isa, merong kinulong, kung ano pa man, pagpipigil ng kanilang gagawin, dapat nasa likod natin ang bawat isa. Magkakaiba man tayo ng ating kulay, politika, pero tayo ngayon ay nasa sa isang laban. Hindi man tayo sasang-ayon sa bawat laban, pero kailangan binabantayan natin ang likod ng bawat isa. At we agreed upon it. No? So pagka merong isa talaga na binusalan sa kahit anumang pamamaraan, lalo tayong mag-iingay. Lalo nating isisiwalat. Kaya po, kung ako sa gobyerno, pag merong binabatong anomalya patungkol sa kanila, sagutin nila. Halimbawa, sinabi ni Tatay Digong, meron tayong adik na presidente, sagutin nyo. Huwag posasan ang mga bibig. Halimbawa, sinabi ng mga anak ni PRRD, ni Tatay Digong, na mag-resign. Sagutin ninyo kung bakit kayo ay hindi mag-resign. Pero wag natin pipigilan ang mga nagsasalita. Kasi po, as far as I know, it's already 2024. Wala na tayo sa 1970s na dati ay diktador. Tayo po ay nasa bansang Pilipinas na may demokrasya. Alam nyo, kahit maraming kritiko, pero ginagawa ninyo ang dapat ninyong gawin. Makikita ng tao na yung mga kritiko ninyo ay inggit lang. Pero ang problema, kung alam ninyo hindi kayo gumagalaw, hindi ninyo ginagawa ang inyong dapat gawin na ipinangako ninyo sa taong bayan, pag may kritiko, apektado kayo agad. Bakit? Kasi kita ng tao na yung inyong ipinangako sa taong bayan ay hindi ninyo ginagawa. Nalalaman nila na yung kritiko ay tama. So wag po natin gagawin yung ganyan. Kung ako sa inyo, gawin nyo ng tama ang inyong mga trabaho. Alam nyo kasi medyo emotional ako dito, no? Kasi alam nyo, ang gobyerno dapat ay hindi pikon. Ito, bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Doon sa matagal na dito, sa channel ko, alam nyo, kaliwat kanan, binabanatan ko yan si Attorney Vic. Binabanatan ko yan. Tandaan nyo po, si Attorney Vic, kaklase ko yan. Elementary, high school.
at kasama ko pa sa varsity team, basketball high school team ng Claret School. Pero binanatan natin. Binanatan natin kaliwa't kanan. Bakit po? Kasi para sa akin, mali yung pinagtatanggol niya dati. Magkaiba kami ng political colors. Pero ngayon magkasama kami. Bakit? Walang personalan. Actually, pati si Attorney Vic inamin yan. Kaming magkapatid, binabanatan siya. Magkakaisang eskwela kami kasi lower batch sa akin si Banat Bay eh. So lower batch, ka-schoolmate din. Pero walang schoolmate. Ang importante, magkaiba tayo, babanatan kita, gagawin ko trabaho ko, di banatan mo din ako sa tamang paraan. Kita mo ngayon magkakasundo kami. Bakit? Walang personalan eh. Ipapakita namin sa iyo bakit mali ang sinusuportahan mong presidente. Di ipakita mo sa akin tama yung sinusuportahan mong presidente. And I think so, na siguro napakita namin na kami ang tama, hindi dahil sa matalino kami, kundi dahil nakinig kami kay Tatay Digong. Wala tayo ngayon sa kinalalagyan natin kung kayo po ay nakinig kay Tatay Digong. Pero kami walang samaan ng loob. Why? Professionally. Una, hindi ko siya inatake ng personal. Inatake ko siya sa issue. Ngayon, ang issue namin, parehas na. Dahil nabudol tayo. Dahil hindi ginawa yung pinangako sa inyo. Kami naman ay hindi nabudol eh. Hindi kami naniwala dun eh. Kayo ang naniwala. Ganun po ang professional. Sana po ang ating mga nasa gobyerno, ganun po. Ipakita ninyo kung bakit kami mali. Kung gusto pa nga ninyo, magdemanda kayo eh. Pero gawin yung patas ang laban. Kasi para sa akin, ang demanda ay patas. Kasi ang demanda, pwede kang sumagot. Pero kung bubusalan nyo kami at pipigilan ninyo kami dahil tatakutin nyo kami or gagawan nyo kami ng masama, abay hindi maganda. Ano kayo, diktador? Ano ito, martial law? Ako po nagtatanong lang. Nasa martial law po ba tayo? Ako po'y tanong lang yun. Tatandaan po ninyo, hindi nyo pwedeng busalan ng isa. Halimbawa, kahit busalan nyo si Attorney Vic, yariin ninyo, kuhanin ninyo, kidnapin ninyo, palagay nyo walang magsasalita, mas lalong dadami. Sa katunayan, one wrong move, I think you are just one wrong move away para talagang sumiklab itong galit ng taong bayan sa inyo dahil hindi nyo ma-accomplish yung promises nyo. So pag-iisipan ninyo ang pag-atake. Nakaantabay na ang taong bayan. Galit na. Sisiklab na eh. Pasensya po pero hindi po kasi ganyan dapat. Huwag niyong binubusalan. Ang nangyayari ngayon, pag natag ka na Duterte, sisilipan ka na. Buti nga kung sisilipan lang, kung ipapadukot. At alam kong napanood nyo na yung video ni Banat Bay. Ipapadukot siya. Ayan po ang masakit sa atin. Ano po, ganyan na lang tayo? Really? Diktador na ba tayo? Bumalik tayo sa martial law? Huwag ganun. Sagutin nyo ng tama. Gawin yung patas. Ang laban. Huwag kayo. Kasi kayo, biglang public official, kayo po ay nangako sa taong bayang maninilbihan. Hindi po pwede na para kayong bata na walang kokontra. Hindi pwedeng walang oposisyon. Dapat bago kayo nanumpa diyan sa inyong posisyon, bago nyo inasam-asam yan, dapat alam ninyo may kritiko, dapat alam ninyo may oposisyon. Hindi po pwedeng kayo nang kayo masusunod. Bakit hindi na lang natin gawing communism ito? Galit na galit kayo sa China para kayong gusto nyong gawing North Korea ito? Lipat na ako sa Davao, humiwalay na nga tayo.
Sabi, grabe. Tandaan nyo 'to. Ito lang pakiusap ko. Uulitin ko yung nausapan namin nila Attorney Vic. Bantayan po natin ang bawat isa. Huwag tayong titigil. 'Pag may binusalan, we make sure na marami pang magsasalita. Sana po ang mga viewers, bantayan nyo rin po yung mga vloggers na totoong lumalaban at nasa likod nila Tatay Digong. Diyan namin kayo maaasahan. Ikalat po ninyo. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga vloggers na ikinalat yung video ni Banat Bay. Ikalat nyo po nang sila ay maalerto. Hindi po pwede itong ganyang ginagawa nila. Kaya ako napanood ko. Pasensya kung hindi ko po kayo mabanggit kasi ang napanood ko lang yung kay Spencer Lacalle, kay Jojo de Guzman. Maraming salamat. Sana mas marami pang vloggers, ikalat ninyo. Kasi ito po ay, tandaan po, hindi naman natin kailangan magkasundo-sundo sa lahat ng bagay. Kasi tatandaan nyo, lagi kong sinasabi sa sarili ko, ginawa tayo ng Diyos na hindi magkakamuka. Ibig sabihin, meron talaga tayong pagkakaiba. Kung talaga magkakaparehas tayo, dapat ginawa tayo ng Diyos lahat na magkakamuka. Pero ito, iisang laban tayo. Sana suportahan natin, protektahan natin ang bawat isa. Nakikiusap po ako sa ating mga kapwa Pilipino, pagka meron nangyari, sa isa man, kahit hindi natin kasama, basta po ipinagtatanggol ang karapatan ng bawat Pilipino, sawang-sawa sa puro pangako na hindi nangyayari, sana po magitlog ito at ikalat nyo ng ikalat. Kung ano yung kabalustagan na gagawin nila. Mag-ingay po kayo sa Facebook. Bantayan po natin ang isa't isa. Kasi this is the chapter na exciting part at the same time dangerous part ng ating political since naupo si Marcos. Nakikita nyo naman siguro, nababalitaan natin. Eto, tingnan mo, naikwento sa amin. Loy Bon, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Naikwento sa amin noon ni Attorney Vic, sisilipin yung kanyang offshore accounts. Tingnan nyo, asahan nyo, sisilipin yun. Bakit? Di ba? Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit hindi ninyo bantayan, hindi ninyo gawin yung inyong mga trabaho? Bakit pag kritiko sa inyo, sisilipan nyo? Di ba? Bakit ganun? Ito sinasabi ko na sa inyo dati pa. They will attack the Dutertes, including the supporters and the vloggers. Before Christmas pa, sinasabi ko na yan sa inyo. At right now, nasa kalagitnaan tayo kasi nagalit nga. Nagalit sa Banateros, nagalit kung kani-kanino, nagalit kila Attorney Vic, yung mga umattend doon sa Davao. Ngayon, syempre, na-interview pa ng Banateros si Attorney Vic, especially, syempre, mapipikon yan sila kay, lalong-lalo na higit sa lahat kay Banat Bay. Diba? Kaya nga maraming nagsasabi sa akin ang ganda raw ng interview, meron namang iba nagsasabi na masyadong malamya yung sagot ni Attorney Vic. Alam nyo po, ito hindi po sa kampi ko kay Attorney Vic I think wala na akong kailangan patunayan sa inyo. Kasi binakbakan ko talaga yan si Attorney Vic. Pero in fairness sa kanya, sa tingin ko, ang kanyang mga sagot, kung ako ay nasa posisyon niya, ganun din ang sasagot ko. Kasi tandaan po natin, si Attorney Vic is a lawyer. Hindi po vlogger yan. Tingnan nyo po kahit si Attorney Trixie, iba kung sumagot. Lawyer At the same time, hindi kailangan. Ito po yung pinaka-perfect phrase nun. Hindi kailangan. The fact na si Attorney Vic ay parang si Senator Bongo ni PRRD. Ganyan po yan. Dating ES po yan. Kainuman, nasa loob ng palasyo yan. The fact na nandoon siya sa Davao,
Malaking statement 'yun. Napakalaki. At the fact na na-interview ni Banatbay, magkaroon lang ng picture si Banatbay at si Attorney Vic, na-interview pa in person. Malaking bagay na 'yon. It says a lot. Bakit? Maraming alam si Attorney Vic. Kanang kamay yan dati. Hindi niya kailangan magsalita. The mere presence na nagkita sila ni Duterte, hindi natin alam kung ano-ano ang sinabi ni Duterte. Hindi natin alam kung isa nga si Attorney Vic na nag-trigger, kaya nagsalita si PRRD ng ganon. Hindi natin alam kung ang ebidensya na sinasabi ni PRRD ay na kay Attorney Vic. Hindi po niya sinabi yan. Ako lang sa tingin ko. Anong ibig ko sabihin? The mere fact na nagkita sila, iikot ang puwet ng mga yan. At it shows. The fact na na-interview ni Banatbay in person si Attorney Vic, iikot ang puwet niyan. At it shows. Meron na ngang masamang banta. Kasi kung baliwala sila, walang kwenta yung kanilang ginagawa, hindi kailangan may banta. At actually, hindi binantaan. Itong nakakatakot kasi hindi binantaan. Na-intercept yung info. Kasi yung minsan banta nananakot. May na-intercept na info. It means they are serious about it. O abangan ninyo, pustahan tayo, sisilipin ng offshore account ni Attorney Vic. Kaya ngayon sinasabi, bakit instead na gawin ninyo yung trabaho ninyo na lagi nyo sinasabi, huwag tayong mamulitika. Ngayon si Tambaluslos, mayroon pang huwag tayong mamulitika, gawin natin ang trabaho natin. Bakit hindi tayo mag-focus sa ganun? Bakit kailangan silipan ng isa't isa? Hindi ko sinasabing si Tamba ang may gawa niyan, no? Pero ipakita nyo, you walk the talk. Pag sinabi niyong focus kayo sa trabaho, fumocus kayo sa trabaho, wala nang silipan. Wala nang busalan. As far as I remember, kung bubusalan mo ang media at yung tinatawag nga ni Attorney Vic na new media o mainstream media, bubusalan ninyo. Abay, diktador na kayo niyan. Ano ba? Gusto nyo bang gawing kaharian ng Pilipinas? Ayaw nyo na bang bumaba sa pwesto ninyo? Di, ako po nagtatanong lang. Gagawin nyo bang kaharian ang Pilipinas? Kasi as far as I know, ang Pilipinas po ay bansa. Hindi palasyo. Hindi kaharian. Paano tayo pupunta niyan? Pag ganito tayo ng ganito. Kaya walang nararating ang bansang Pilipinas eh. Sana wag po nating gagawin yung ganyan. Nagsisimula na po, mamaya i-discuss natin. Simula na po ang silipan eh. Hindi na tayo na-focus doon sa dapat nating trabahuhin. Sana po proteksyonan po ninyo. Ayan po hinihingi ko pakiusap. Isama nyo po sa panalangin. Dahil ako talaga ang aking tingin ay the greatest protection is siyempre yung protection ng ating Panginoon. Pag ayaw ng Panginoon, it won't happen. Kaya nga isama nyo sa panalangin, kulitin ninyo ang Diyos na it won't happen. But if it does, we surrender to His will. Ganun po yun eh. So, makakaasa po kayo. Tutuloy namin. At hindi lang po Banateros. Marami pa pong vloggers na nakikita kong bukal ang puso sa paglaban. Sawang-sawa na. Suportahan. Ngayon tayo dapat magkakaisa. No? Ipapakita natin yung pagkakaisa natin. Alam mo kasi bakit mababaw? Yung sinabi nilang unity team. Ako ito yung opinion ko. Yung sinabi nilang unity team.
yung sinabi nilang magkakaisa ay parang, kasunduan ng magulang. "Oy, sige, yung anak mo ikasal sa anak ko paglaki." May kasunduan. Dahil meron silang gustong maabot na pangarap. Yang unity nila at pagkakaisa na yan, kaya ampaw, kaya malabnaw, dahil parang kasunduan na sila ay ikasal, na ang kanilang mga anak ipagkasundo at ikasal in the future. Sa tingin ko kung tayo ay magkakaisa, ipapakita natin sa kanila ang paano ang tunay na pagkakaisa. Mas malalim yung ating pagkakaisa. Dahil tayo po ay may tunay na pinaglalaban. Marami po na sa mga Duterte ay nanahimik. Sa katunayan, pansinin nyo, pinupuri pa ni Tatay Digong si BBM. At yung mga, ang katulad namin, sinundan namin ang cue ni Tatay Digong. At nung siya'y bumakbak, bakbak din. At meron din yung mga nabudol na naiinis, naghihimagsik na ang puso. Sa tingin ko, yung ating pagkakaisa ay pwedeng mauwi sa mas malalim. Bakit? Dahil meron tayong tunay na pinaglalaban. Hindi yung pinagkaisa ka lang ng magulang. Marami talaga sumisigaw, galit na po. Kaya I really hope that sigaw kayo kasi alam nyo po, pagka sumisigaw ang taong bayan sa kanilang social media, ito po ay maaalarma sila at I think one of the best defense is still offense. So, kalat nyo po. Kalat nyo yung video ni Banat Bay. Magsabi kayo dyan. Protect the personalities. Kasi siyempre galit sila kay Atty. Vic eh. I understand, galit sila. Maraming alam to si Atty. Vic. Remember this. At alam ko, hindi lalabas si Atty. Vic nang hindi niya naman naikalat yung kanyang mga alam. So whatever happens to him, bubulatlat etong mga kanyang nalalaman. Kaya nga hindi niya kailangan mag-ingay masyado. Diyan lang siya, attend, interview. May natanong kami, no? Hindi ko na siya pwedeng pangalanan. Pero nanginginig na daw sa loob. May nagwawala pa nga daw eh. Dahil dun sa statement ni Tatay Digong. Hindi natin alam kung totoo. Basta may nagkwento lang. Pero lalabas naman ang katotohanan, malalaman nyo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, malalim po ang aksyon. Totoo yan. At totoo yung sinasabi ko. Tingnan ninyo. Especially next week. Nagsimula na ngayon eh. Next week. Marami kayong personalidad na makikita na lalabas tapos magte-testimonial. Iipitin si ganito, iipitin si ganyan. In short, markado po yung mga personalidad na nagpunta sa Davao. Especially the big personalities. Markado po yan. Yan po yung sinabi natin noong linggo, yang nabuo yung Bagong Pilipinas Rally at yung itong Duterte Rally sa Davao, naglinya po sila dyan. At kahit hindi natin aminin, may linya po yan. Alam na nila kung sino ang may loyalty kay Duterte. Isa-isahin nyo po yung mga nagpunta ron.
at abangan po ninyo. Sisilipan, bubusalan, patatahimikin. Asan ang ebidensya mo? Tingnan natin next week. Tingnan mo. Kaliwa't kanan na po yan. Kaliwa't kanan ang gagawin nila dyan. Imbis na sagutin yung patungkol sa PI, imbis na sagutin yung patungkol sa binanat ni Tatay Digong na may adik na presidente, bangag. Hindi naman kami nagsabi nun eh. Pinaparot lang namin. Masama ba? Kami ba nagsabi nun? Eh ba't kayo magagalit sa amin?